Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga, atin pong tatalakayin ang patungkol sa mga Mandaya, ang kanilang wika at kultura ng Sangab, Caraga, Davao Oriental. Ngayon po ay aking tatalakayin sa inyo ang pag-aaral na ito na nakasentro lamang sa isang tribo ng Davao Oriental, ang Mandaya. Particular ang nasa Sangab sa munisipalidad ng Caraga, Barangay Pichon, Davao Oriental. Hindi rin maipagkakaila na marami ng pagbabago na nangyayari sa tribong ito sa kasalukuyan. Ngunit sa Barangay Pichon, kapansin-pansing na nanatili pa rin ang kanilang katutubong pamamaraan. Ang katagang Mandaya ay nagmula sa salitang man o tao at daya na yung ibig sabihin ay itaas ng bahagi ng ilog. Kaya ang Mandaya ay tinatawag sa Ingles na inhabitants of the uplands. Ang Mandaya ay karaniwang naninirahan sa bulubunduking bahagi ng katimugang Mindanao sa Davao del Norte, Compostela Valley Province, Agusan del Sur at Davao Oriental. Sa Davao Oriental ang may pinakamaraming populasyon ng mga Mandaya. Ang Sangab ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao sa lalawigan ng Davao Oriental, sa munisipalidad ng Caraga ng Barangay Pichon. Mula sa poblasyon ng Caraga, may 40 metro ang layo at may 1,200 talampakan ng taas na mula sa dagat ang Sangab. Mahirap ang pagpunta sa nasabing lugar dahil sa malayo at lubak-lubak ang daan. Kaya umabot ng hanggang 1,000 piso ang pamasahe sa motorsiklo na tinatawag na habal-habalan. Tanging motosiklo lamang ang sasakyang pampasahero para makarating lamang sa tutok ng Sangab. Minsan, kung may marami na silang produktong abaka, mais at mga gulay na ibebenta sa bayan ay hinahakot ito ng sadam, na isang uri ng sasakyan tulad ng dump truck. Sa Barangay Pichon at Sitio Sangab, lubos nilang napapanatili ang kasuotang Mandaya. Gayon din ang paghahabi nito na tinatawag nilang dagmay, isang hinabing tela mula sa abaka. Ang Sitio Sangab ay isang lugar na tahimik, walang nagsasalimbay ang mga sasakyan, malayo sa polusyon at walang gulo. Ang mga taong naninirahan dito tulad ng matatanda, babae man o lalaki, ay nasa kanilang sakahan upang magtrabaho. Lunes hanggang Sabado ng umaga ang inuukol nila sa kanilang pagtatrabaho sa bukirin. Tuwing Sabado ng hapon naman, sila ay umuwi sa kanilang mga tahanan upang paghandaan ang misang dadaluhan sa araw ng linggo. Walang sinumang nakakapasok sa nasabing lugar kung walang pahintulot ng kanilang tinaguriang dato o tribal chieftain. Hindi rin masasabing malayo sa kabisnan ang lugar dahil nakikita rito ang bunga ng teknolohiya. Mayroon namang nakikisabay sa kung ano ang uso sa kasalukuyan. Hindi naman kasi lahat ay tinatanggap ng tribo. Nariyan naman ang Mangkatadong or Council of Elders na nagsusumikap sa pagpapaalala sa mga kabataang produkto ng bagong henerasyon kung ano ang katanggap-tanggap sa kanilang lipunan. Isa na rito ang maigpit na pagbabawal sa paggamit ng maiksing pantot o short para sa mga babae dahil tabo para sa kanila ang pagsusuot nito. Ayon kay Ernesto I. Corsenso, isang manunulat ng Davao History, ang mga Mandaya ay walang kaibahan sa ibang grupo sa kanilang sosyal na kagawian at kanilang pananampalataya. Mahirap tukuyin kung ito ay matatawag na sosyalisasyon o pamana o pamamalagi sa kanilang pamayanang Mandaya dahil mahihirapan talagang magkapaglikom ng impormasyon tungkol sa kanilang tribo. Nakasanayan na ng mga Mandaya na bago magsimula sa anumang gawain ay dapat manawagan o manalangin sa Panginoon. Kahit bago umalis sa bahay, dumaan sa malaking puno o kaya malaking bato, dumaan sa tubig, uminom sa nagdaan ng tubig, magputol ng punong kahoy, mangaso at iba pang gawain, ay kailangan talagang magpaalam at manawag-tawag o prayer offering sa may-ari. Naniniwala ang mga Mandaya na ang tao at lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit, pati na ang mga bagay na hindi nakikita ng tao ay may nagmamay-ari. Ang lahat ay ginagawa at pag-aari ni Magbabaya or God. Ang salitang Magbabaya ay galing sa salitang ugat na baya nang ibig sabihin ay walang pinagmulan at walang katapusan.
or para sa atin, infinity. Bago nakapagsagawa ng pananaliksik, kinailangan munang magsagawa ng panagtawag ang baylan. Ang prestes at lokal na manggagamot at isa sa mga naging importante. Ayon din sa kanila, ang pagbibigay ng kaalaman o transfer of knowledge sa katutubong pamaraan, kaisipan, at mga praktis sa ibang tao, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa paggagamot ay mahigpit na ipinagbabawal. Para sa kanila, baka ito ay bida magtugo, mawala ng bisa o kaya saysay. Dahil kanilang pinaniniwalaan na ipinagkaloob ito sa kanila ng kanilang abyan o espiritu. Sa pagsasagawa ng panagtawag, ang baylan ay gumagamit ng inuming Mallorca sa halip na bias, local fermented wine. Ito ay isang pagtulam-tulam o panulak sa kanilang alamunan upang hindi sila mahiyang sumagot sa mga magtatanong sa kanila. May iba pang nagsasabi na ang pag-inom ay parang pampabaag ng talinga o pampainit ng tenga. Sa isinagawang panawag-tawag, lahat ng mga mananaliksik ay pinapainom din bilang tanda ng isang mabuting pagtanggap sa kanila o bilang pakikisundo at pagbati. Tumungo naman tayo sa pagpapakasal at pag-aasawa. Ayon sa mga naging impormante, ang pag-aasawa ay isang paraan lamang ng mga mandaya upang masunod ang kayamanan o pamana ng mga magulang. Kaya ang mga magulang ang nag-uusap para sa kanilang mga anak. At kahit sa panliligaw din ay kasama rin sila. Lalong-lalo na kung ang ama ay isang pinuno sa pamayanan at ang anak ay mayroon ding mabuting pag-ugali at pananaw sa kanilang lipunang ginagalawan. Sa mga babae naman, pinapaboran nila ito kung siya ay gimbubayan, na ang ibig sabihin ay babaeng marunong gumawa ng gawain ng lalaki gaya ng pangangaso. Walang pagkilala o pagtiyak sa taon kung kailan mag-aasawa ang isang babae o lalaki. Sila ay naniniwala na kung biologically fit na ang mga ito, ay pwede na. Ang gustong mag-asawa ay magdetermina lamang kung ang lalaki ay marunong ng mangaso, magtayo ng banay, magsaka at iba pa. Samantalang ang mga babae naman ay kung marunong nang magluto, magtanim at gumawa ng iba pang gawain sa bahay. Una ay ang pagdali-dali. Dito ang lalaki ay kailangang bumisita o pumunta lagi sa bahay ng babae. Pangalawa, paggatod-atod. Isang bahagi ito ng pamamanhika na ang lalaki ay magdadala ng mga pagkain sa bahay ng babae. Pangatlo, pagkagon. Dito dadalhin na ng lalaki ang kanyang mga magulang upang ipakilala sa pamilya ng babae at kaibigan. Sa panahon ito, ay kailangan ng pag-usapan ang sukat o dowry ng babae. Pang-apat ay pagtawas. Tumutulong na sa mga gawain ng ang lalaki sa pamilya ng babae. Halimbawa nito ay ang pagsasaka, paghihigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Panglima, pagbutang ng sukat. Dito susubukin ang kakayahan ng lalaki ng pamilya ng babae. Sa pagsubok na ito, ang mga magulang ng babae ay magpapahayag ng kanilang kahilingan o sukat. Ito ay isang pagsubok na kapag matugunan ng lalaki ang kahilingan ng mga magulang, nangangahulugang itong kaya ng buhayin o suportahan ng lalaki ang babae. Siyam ay ang pag-ulunan. Ang lalaki ay magbibigay sa babae ng regalo o remembrance na sasaksihan ng mga magulang at kaibigan ng dalawang panig. Pangpito ay pagtutuunan. Ito ay panahon ng kasalan. Isa itong seremonya na ang lahat ng tao sa pamayanan ay imbitado. Ito ay gagawin sa bahay ng babae, aanyahanan din ng mga mangkatandong, council of elders at baylan. Ang babae ay papayuhan ng kanilang ina at ang lalaki naman ay papayuhan ng mga makatandong at baylan at iba pang respetado sa pamilya. Pagkatapos ng mga payo ay susunod ang pagdarasal ng baylan at ideklara na ang kanilang pasasama. Susunod na rito ang salo-salo. Unang-unang pagsisilbihan ang bagong kasal, bibigyan ng kanin at bias. Sumunod ang mga makatandong, baylan, mga magulang at iba pang panauhing dumalo. Magkakaroon din ng mga sayawan, inuman at kantahan. Pangwalo ay pagdudulugan. Pagkatapos ng kasal, ang lalaki ay uuwi sa kanilang bahay at iiwan ang babae sa mga magulang.
Makalipas ang 3 araw, pwede na silang magsiping sa bahay ng babae sa isang gabi lamang. Mayroon namang kainan o na ihanda para sa mga kaibigan na hindi nakadalon sa pagtutuunan o kasal. Pang-anim ang pagdadalanan. Ito ang katapusang proseso ng pag-aasawa kung saan ang babae ay dadalhin na sa bahay ng lalaki.